Alright mga kapatid, mula naman tayo dito kay John Reps, no? Nagkomento ang China mga tol kaugnay sa mga barkong ibibigay ng Japan sa Pilipinas. Syempre, hindi na natin ikakagulat 'yan. China pa ba, no? China pa ba hindi sila magko-comment diyan? At eto pa mga tol, may panibagong sumiklab na naman na kaaway. Etong Israel mga tol, napakahilig din nila sa away ano. Dahil sa pagtatanggol nila sa Druze mga tol ay inatake nila etong Syria. Alam ko napanood na ninyo yung mga balitang yan pero panoorin din natin yung detalye mula rito kay John Reps. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Sumiklab na naman ang panibagong giyera sa Syria kung saan nagbakbakan ang militar ng Syria laban sa Druze na suportado naman ng Israel. Kaya ang Israel ay kaagad namang nagbabala sa pamamagitan ng pagbomba sa isang tangke ng Syria. Alamin na buong detalye mamaya. At China nagkomento kaugnay sa 6 na Abukuma class escort destroyer na ibinibigay ng Japan sa Pilipinas. Habang sinabi naman ng isang analyst na hindi naman nakakatulong ang arbitral award dahil Alam ko kung sino yung analyst na nagsabi nun mga tol. Mamaya titignan natin kung tama ba yung hinala ko. malawak pa rin umano ang mga teritoryo ng Pilipinas na hawak ngayon ng China at hindi ito kontrolado ng Pilipinas. Kaya't para malaman ang buong Wala gano'n naman mga kapatid kung sino yung may malakas na puwersa, kung sino yung mas may malakas na na tawag dito desire, yun ang talagang mananaig mga tol. At saka kahit naman mataas ang desire natin protektahan ang ating soberanya, kung kulang din naman tayo sa puwersa, wala tayong magagawa mga tol. detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Parang lang yan halimbawa gera sa Marawi for example mga tol. 'Di ba? Kagustuhan ng gobyerno na maibalik sa sa kapayapaan itong Marawi, pero kung mas malakas ang puwersa, for example lang kung mas malakas ang puwersa ng ng sumakop doon, nakalimutan ko yung pangalan ng mga sumakop doon Kung mas malakas ang puwersa nila, mahihirapan din yung mga sundalo natin. Buti na lamang mas malakas yung sundalo natin mga tol. So ganun din dito sa West Philippine Sea. Kahit kagustuhan nating makuha ang ating karapatan dyan, kung mas malakas naman yung puwersa mga tol ng ibang mga bansa o ng ibang bansa na gustong sumakop din dito, wala tayong magagawa, di ba? Kundi igiit na lang ng igiit ang ating soberanya. Kahit umabot pa yan ng napakaraming taon, basta hindi natin isusuko yan. 害第三方利益。 Sa unang pagkakataon ay nagkasagupa ang militar ni Julani na HTS laban sa mga Druze militia na suportado naman ng Israel, at sa unang bakbakan ay nalagasan kaagad ang mga Druze dahil bukod sa kakaunti lang sila ay mas bihasa ang grupong HTS sa mga bakbakan. Base sa report, habang patuloy umano ang bakbakan ay mabilis namang dumating ang reinforce ng HTS, dala-dala umano ang kanilang high-powered na mga armas tulad ng mga tangke upang tugisin ng mga Druze. Ngunit walang kaalam-alam ang HTS na minomonitor ng IDF ang kanilang bakbakan, kaya't nang papalapit na umano ang mga reinforce ng HTS, ang Israel ay kaagad na umaksyon upang mapigilan ang labanan. Which is yan ay kinukundi na ngayon ng Kingdom of Saudi Arabia dahil meron daw kasunduan ng Israel at saka Syria na hindi aatake ang Israel sa kanila mga tol, sabing ganun. Isang F-16 ng Israel ang lumipad patungo sa Syria at binomba ang convoy ng HTS pati na ang isang tangke nito, kaya't napurnada ang pag-abante ng puwersa ng HTS. الله أكبر غارة إسرائيلية استهدفتنا. Ayon naman kay Israeli Defense Minister Katz, ang atake ng Israel ay isa umanong malinaw na babala sa HTS na hindi pinapayagan ng Israel na saktan ang mga Druze. Gusto ng bagong rehimeng Julani na makiisa umano ang mga Druze at sumunod sa mga bagong patakaran ng Syria. Ngunit ang Druze ay ayaw sumunod kay Julani dahil mga rebelde umano ito at dating Al-Qaeda bago itinatag ang grupo nitong HTS.
Dati na ring nagbabala ang Israel kay Giuliani na kung sasaktan nito ang mga Druze sa Syria ay mararanasan umano ng rehimeng Giuliani ang puwersa ng Israel. Abangan bukas ang iba pang mga update tungkol dito mga kabayan. At sa ibang balita naman, nang tanungin ang China na magkomento sa plano ng Japan na i-export ang 6 na Abukuma-class escort destroyer sa Pilipinas na di umano ay para sa deterrence laban sa maritime expansion ng China, sinabi ni Jiang Bin, isang tagapagsalita ng Chinese Defense Ministry, na palagi umanong naninindigan ang China na ang pakikipagtulungan sa depensa at seguridad sa pagitan ng mga nauugnay na bansa ay hindi dapat mag-target o makapansala sa interes ng China. Dagdag pa nito, noong ikalawang digmaang pangdaigdig, ang militarismo umano ng Hapon ay nagsagawa ng agresyon at kolonyal na paghahari laban sa mga kalapit na bansa kabilang ang China at Pilipinas at sinakop ang mga isla umano ng China na may mabigat na responsibilidad sa kasaysayan. So ito yung ito yung taktika ng China mga tol, no? Unang-una, magaling silang mang-gaslight. Pangalawa mga tol, magaling silang mang-psycho, di ba? Tapos pinapalabas nila mga tol, napakabuti nila, wala silang ginagawang mali, wala silang ginagawang masama. Lagi silang pabor sa kapayapaan. Like for example, itong comment nila mga tol. Lagi daw silang naninindigan na kung sakasakaling magtutulungan itong mga ibang bansa sa pamamagitan ng puwersa, dapat wala silang tinatarget na ibang mga bansa. Which is parang hindi naman nila ginagawa, mga tol. 'Di ba? Kita niyo mga kapatid, 'di ba? Tinutulungan nila itong Iran sa pamamagitan nagbebenta sila ng kanilang mga sandata, ganun din naman sa Pakistan. At Russia, mga kapatid, 'di ba? Sinusuportahan din nila 'yan, mga tol. Na may tina-target na third party. Tapos tignan niyo 'to, mga tol. Ibinabalik nila sa usapan yung mga panahong tapos na hindi na, kumbaga wala nang kinalaman sa nangyayari sa panahon natin ngayon. Dahil unang-una, iba na yung gobyerno noon, iba na yung polisiya, yung mga sundalo nung panahon ng World War II, baka mga naka-wheelchair na nga ngayon, wala nang magagawa sa ano pang nangyayari. At isa pa mga kapatid, sabihin nga natin ang China, hindi naman sila nanakop ng iba't ibang mga bansa. Ang naging sakop lang nila, mga nakadigmaan lang nila, mga tol, is panay doon lang naman sa teritoryo nila kasi nagkaroon din sila ng civil war dyan, mga tol. Diba? Nagkaroon din ng Korean War dati. Sabihin natin hanggang ganun lang sila pero hindi naman sila katulad ng Japan, katulad ng Amerika, ng Espanyol na nanakop talaga ng iba't ibang mga lugar. Hindi natin sila naging kaaway noong mga panahon na yon, mga tol, di ba? Dahil matagal na sila rito pero kakampi pa nga natin sila dati. Pero ang usapan kasi mga tol, yung nangyayari ngayon. Ano bang magagawa pa nung nangyari nung 1952, 1947, 1980? Wala nang magagawa yun sa nangyari ngayon eh. Di ba? Ang nangyayari ngayon mga tol, masyadong agresibo ang China sa paggiit nila doon sa imbentong linya nila, which is yung 10-dash line. Masyado silang agresibo to the point na umaabot na sila sa 50 nautical miles mula sa baybayin ng Pilipinas. 50 nautical miles, nandoon na yung mga warship nila, mga tol. Imagine mo kung gaano kalapit yan sa atin. Meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone na yan ay kasunduan din, mga tol, sa UNCLOS, which is nakapirma sila pero hindi nila kinikilala, hindi nila nire-respeto. Ngayon, ang gusto nilang palabasin dito sa komento nitong singkit na to, sabagay, singkit din naman ng Hapon no? Salbahe mga Hapon, di ba? Kita nyo naman, nanakop sila nung World War II, sinakop nila China, sinakop din nila Pilipinas, di ba? Anong kinalaman nun sa ngayon? Di ba? Anong kinalaman nun sa ngayon? Sa nakalipas na mga taon anya, ang Japan ay patuloy umanong nag-e-export ng mga armas at kagamitan sa iba't ibang mga bansa sa pagtatangka umano nitong bumuo ng maliit na pangkat upang guluhin ang South China Sea at lumikha umano ng walang tatag na rehiyon sa Asia Pacific. Ganun yung sinasabi nila, para daw lumikha ng kaguluhan, itong ginagawa ng Japan, di ba? Napakabuti talaga nila, no? South China Sea. Again, mga kapatid, hindi ito tumutukoy sa kabuuan ng China.
Hindi yan tumutukoy mga kapatid sa mga Chinese, hindi yan tumutukoy sa mga normal na tao, mga nagnenegosyo lang. Napakaraming Chinese dito sa Pilipinas. Payapa naman sila, tahimik lang naman sila. Yung iba nga, hindi rin nila gusto yung ginagawa ng CCP eh. Hindi nila gusto yung ginagawang mga nangyayaring kaguluhan. Well, wala rin sila magawa. Gusto nilang ipagtanggol yung bansa nila, mga tol. Pero wag naman natin sila idamay, di ba? Yung mga nanahimik dito na payapang namumuhay dito sa Pilipinas. At wala rin namang kinalaman talaga yung kabuuan ng China. Yung CCP lang, sabing gano'n ni DND Secretary Chodoro. At lumikha umano ng walang tatag na rehiyon sa Asia Pacific. 我们一贯主张， China has always maintained defense security cooperation between relevant countries. 有关国家间的防务安全合作，不应针对 Should not target or harm the interest of the third parties. Paano yung interest natin na hinaharm nila at tinatarget nila? Diba? Interest natin dito sa West Philippine Sea, meron tayong 200 nautical miles. So, diba, tinatarget nila yan? Diba? Hinaharm din nila, mga kapatid, yung interest natin. 第三方或损害第三方利益。二战期间， During World War II, yan na, binalik na nila. 日本军国 Japanese militarism committed aggression and colonial rule against neighboring countries. So, di ba nagsosorry na nga Japan dyan? 对包括中国、菲律宾在内的周边国家进行侵略， Including China and the Philippines. So, etong nangyayari ngayon, mga tol, sa panahon natin ngayon, eto yung magiging history sa susunod sigurong ilang dekada. Ang China ay naging mapanakop, ang China ay naging marahas sa mga karatig bansa nila. Diba? Yan, tatatak na yan sa history. Katulad ng ginagawa nila ngayon, World War II daw, which is 1940s yan. Diba? Ang Japan ay naging marahas, agresibo, sinakop nila ang China, pati Pilipinas. O ngayon, lipas tayo ng mga 4 na dekada. Sila naman ngayon, ang parte ng history, ang China ay naging agresibo, sinasakop nila kabuuan ng South China Sea, inaangkin nilang kanila. O yan, babalik sa kanila yan. 和殖民统治，侵占南海， And occupied islands in the South China Sea. Ganon din ang ginagawa nila eh. 负有严重历史罪责。近年来，日方突破 Japan has breached the pacifist constitution and exclusively defense-oriented 宪 policy. 法和专守防卫原则，不断对外输出 Continuously 武器装备 exporting，weapons and equipment abroad. Ganon din ginagawa nila eh. In an attempt to form small cliques to disrupt the South China Sea o 试图拉小圈子搅局南海，给亚太地区 and create 制造不稳定 instability in 因 the 素。 Asia-Pacific region. 今年 Dapat bago magsalita ng ganyan itong mga to eh, dapat hindi rin muna sila nag-import o nag-export ng kanilang mga armas. 是中国人民抗日战争继世界反 The Chinese people's war of resistance against Japanese aggression in the World Anti-Fascist War. 法西斯战争胜利80周年，我们敦促日 We 方 urge Japan to 深刻 deeply 反省， reflect on and 汲 learn 取 from 历史教 history. 训，在军事安全领域 Exercise caution 谨 in 言慎 words 行， and deeds in the military and security fields. 多做有利于维 Take more actions conducive to safeguarding regional peace and stability. 护地区和平稳定的事。 Samantala, sa ikasyam na taong anibersaryo ng Arbitral Award kung saan naglabas ng desisyon ang PCA o Permanent Case of Arbitration na may legal na karapatan ng Pilipinas sa 200 nautical miles exclusive economic zone nito. Pero ayon sa isang geopolitical analyst na si Herman Chu Laurel, Sabi ko na eh. Si Laurel eh. Si Laurel eh. ay tila hindi naman anya nakakatulong ang arbitration case sa pagpapalakas ng posisyon ng bansa. Dahil bukod anya sa hindi nirerespeto ng China ang Arbitral Award ay daan-daang libong sukat ng teritoryo din umano ang nawala sa Pilipinas dahil hindi naman ito ganap na kontrolado ng Pilipinas tulad ng Scarborough Shoal na hawak pa rin ngayon ng China. Na daan-daang libong square kilometers ng teritoryo ang nawala sa Pilipinas kapalit ng disputed economic, exclusive economic zone na pinagmamalaki nila pero hindi nila nililinaw na ito ay disputed kaya po walang mahahawakan dyan sa disputed exclusive economic zones ang Pilipinas dahil po may 5 ibang kaagaw po dyan. Now, yung territorial sea under the Treaty of Paris is 274,136 square nautical miles, and under the
RA 9522, lumiit ng 32,106 square nautical miles. Anong kaibahan po ng territorial sea sa territorial exclusive economic zone? Ang territorial sea po na nakadefine po sa Treaty of Paris ay may complete total sovereignty, meaning complete rule ng bansa. Sinariwa din ng Nagbago kasi yun yung sa Treaty of Paris ngayon. Lumiit nga naman talaga mga tol kasi ang territorial waters na lamang natin ngayon is 12 nautical miles. Yung territorial waters natin mga tol, meron niyang complete, 'di ba, na sakop natin, kumbaga parang lupa rin yan mga tol. Halimbawa kapag ka nasa kalupaan ka ng Pilipinas, nasasakop ka ng batas ng Pilipinas. Pwede kang hulihin ng mga pulis, pwede kang hulihin ng mga sundalo at nasasakop ka ng rules and regulations dito sa bansa ng Pilipinas. Kasi nga, yan ay teritoryo ng Pilipinas. Ganon din doon sa territorial waters ng Pilipinas, which is yung 12 nautical miles. Pag nandiyan ka, pwede ka talagang arestuhin, lalo na pag gumagawa ka dyan ng masama. Pero after nun mga tol, exclusive economic zone na lang yon. Hindi na yun totally sakop pa ng mga batas, ng mga rules and regulations mga tol dito sa Pilipinas. Pero meron naman tayong maritime law, meron naman tayong Maritime Zone Act na pinirmahan nga dyan. Ngayon ang problema mga kapatid, kaya lang naman nagkakaroon ng kaguluhan dito sa South China Sea o dito sa West Philippine Sea dahil merong isang bansang walang paggalang at walang respeto. Yun lang naman talaga yung punot dulo ng mga kaguluhan dyan eh. Dahil meron silang iginigiit dyan na sinasabi nilang internal waters nila o territorial waters nila na hindi rin naman kinikilala ng international law. At isa pa, nakapirma sila dun sa UNCLOS eh. Diba? Yun yung nagde-define na bawat bansang to, meron kayong tigto 200 nautical miles. Exclusive economic zone. Wala, baliwala sa kanila yon. Kaya magulo ngayon. Ang analyst na ito at pro-China ang naging hakbang ni dating Pangulong Duterte tungkol sa nasak na ito. Complete rule ng bansa. Sinariwa din ng analyst na ito at pro-China ang naging hakbang ni dating Pangulong Duterte tungkol sa nasabing issue kung saan nagkaroon nito ng pakikipag-usap sa China kasabay ng paggiit nito sa ating karapatan sa soberanya nang hindi umano nagkakaroon ng tensyon. Bagkos ay nagdulot pa niya ito ng maayos na relasyon sa China. Oo, nagpa-under tayo sa China eh. Lahat ng gusto nila ginawa natin eh. Talagang hindi magkakaroon ng tensyon. O di ba? Ang tanong, nakuha ba natin yung teritoryo natin o yung ating soberanya? Di ba hindi rin naman? Na ang sinasabing arbitral award ay isang papel na dapat lamang ibasura. Hindi po ganyan ang paningin at pananaw ng kasalukuyang administrasyon. Nagsalita na po si Secretary Tess Lazaro, nagsalita na rin po si Secretary Gibo Teodoro, pati na po si Secretary Anyo. Isang tagumpay po na mapaalam sa buong mundo kung ano ang ipinaglalaban natin at kung ano ang para sa Pilipinas at para sa taong bayan. Muli, ang Pangulo hindi isusuko ang soberenya, ang karapatan ng bansa at ang taong bayan, kahit kanino pa man. Follow up lang po, Sec. What would the palace like to convey to the countries who continue to stand by the Philippines with regard to the issue on the WPS? Muli, tayo ay lahat Pilipino. Dapat po tayo ay nagkakaisang ipaglaban kung anong meron tayo. Manatili po tayo maging pro-Philippines, makabansa, makabayan. Huwag natin tularan ng iba na not pro any country. Okay mga kapatid at tayo hindi naman tayo against sa dating Pangulong Duterte pagdating sa kanyang mga polisiya dito sa ating bansa. Okay naman yung kanyang pamumuno mga tol noong mga panahon na siya ang presidente. Ang ating lang laging dinidiscuss about sa kanya is yung pagdating sa usapin sa West Philippine Sea. Yun lang mga kapatid, di ba? Tapos yung kanyang iba pang mga naging polisiya na hindi rin naman tayo sang-ayon. Hanggang doon lang pero overall okay din naman si dating President Duterte. Pero yun nga sa sobrang pagiging takot niya dito sa China, ito ang naging resulta mga tol. Kawalan ng respeto ng China sa Pilipinas. Ay naku po. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi ninyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.